Good morning po. So, hindi ko lang ako. Hindi ko lang ako. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Magandang sa ating lingguhang pag-aaral ng Biblia. Last Sunday is first Sunday. Wala tayong Sunday school. So, balik ulit tayo. Ngayon, itong pitong lesson na tayo ng ating pitong katiyakan. 7 katiyakan. Pitong katiyakan. Yung mga nauna ay ulit natin. Yung una ay katiyakan ng kaligtasan, katiyakan ng kapatawaran, katiyakan ng langit, at katiyakan sa sagot sa panalangin, katiyakan sa patnubay, at ngayon, panghuli natin ay katiyakan sa kasapatan. Ayan. Katiyakan sa kasapatan. Pangpito na tayo. Yung katiyakan ng kasapatan. Yung paano sa yung sufficient yung yung blessing ni Lord ay sapat at walang kulang. Tayo bago tayo patuloy tayo manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa umaga ito, Ama, sa pagsama mo sa amin, sa oportunidad na makapag-aral muli ng iyong mga salita. Kami po, Diyos, ay nagpapasalamat. Dalangin namin, Panginoon, na Ikaw, Diyos, ang magbukas ng aming puso, ng aming isip, at ang aming mga matututunan ay maging bahagi ng aming buhay at magamit din namin sa pang-araw-araw at maibahagi din namin sa iba. Dalangin namin, gamitin mo ang bawat isa sa amin bilang mga lingkod mo po, Panginoon. Ama, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, katiyakan ng kasapatan. Ayan. So, sino yung kapos na kapos? Ibig sabihin, sapat talaga, ano? So, yung blessing ni Lord ay sufficient. So, kung sapat sa atin ang blessing ni Lord, so yung ating pag-aaral ay for review na lang kasi nararanasan na natin eh. So, titingnan na lang natin yung mga Bible verses na yung palang mananampalataya ay inaalala ng Diyos. Hindi lang po yung spiritual, pati yung material na mga bagay, physical, at lahat ng kanyang pangangailangan ay hindi kinakalimutan ng Diyos. Nung ikay makakilala sa Panginoon, inihanda na ng lahat ng Diyos. Yan. Kung maaalala niyo yung creation, bago nilang si Adan at si Eva, ano yung nauna? Kaya lang nila ang lupa at ang tubig, di ba? Tapos binigyan ng lahat ng law sa langit. Nung pangalawang araw, lang ng sa gabi yung buwan at mga bituin, sa araw naman, hindi araw, sa daytime, the sun. Ayan. Then, nilagyan ng mga halaman, nilagyan ng mga hayop, at huling-huling inilagay yung tao. It's because ipiniparan ng Diyos yung kailangan ng tao. Diba? Kumbaga, yung kanyang plano is very organized at napakalinaw, mayroong direction. So, nang makakilala tayo sa Panginoon, inihanda na ng Diyos ang lahat sa ating buhay. Sa aklat po ng chapter 6 ng Mateo, verse 25 and 26. Mateo po, chapter 6, 25 and 26. Alam niyo po, may mga taong maraming kabalisan sa buhay. Madaming alalahanin. Hindi makatulog. Kaya ngayon, ang daming sakit ng tao. Merong anxiety. Merong insomnia. Ano pa? Ayan, diabetes. Malala na yun pag diabetes. Kasi nag-uumpisa muna yan sa anxiety, insomnia, tapos tataas yung cortisol. Pag mataas na yung cortisol, hindi na maayos ang function ng pancreas, magiging insulin resistance, magkakaroon ng fatty liver, tapos yung kung ano-ano na mga tama. Then yung dulo is diabetes. Ayan. So, maraming mga alalahanin ang tao. Maraming bumabagabag sa isip ng tao. Ayan. Marami silang iniisip na hindi naman talaga kailangang pagtuunan masyado ng pansin, kumbaga. O kaya, hindi naman talaga ganun kahalaga. Alam niyo po yung pinakamahalaga, yung bagay na hindi ka mabubuhay kung wala yun sa araw na ito. Yun yung mahalaga.
Yun yung pinakamahalaga. Ano ba yung hindi ka mabubuhay na wala yun? Hindi yung mahalaga. Diba? Pero kung pwede namang wala, hindi naman pala ganun yung kahalaga. Halimbawa, almusal, na wala kang almusal, hindi ka naman siguro mamamatay ang kanalitan. Okay pa yun. So, balikan natin itong Biblia. Sa Mateo chapter 6, verse 25 and 26. Ay, hindi po. Chapter 6, 25 hanggang 26. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o inyong iinumin, kahit ang inyong katawan kung ano ang inyong isusuot, hindi ba't higit na mahalaga, higit ang buhay kaysa pagkain, ang katawan kaysa damit? Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid, hindi sila nag-aasik o gumagapas o nag-iimbak man sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila? So, nagkaroon dito ng comparison. Ikinumpara yung mga tao dun sa mga ibon. Dun sa mga halaman at sa mga bulaklak, ikinumpara ang tao. Diba? Sila man ay nilikha ng Diyos at inaalaala ng Diyos ang lahat ng kanilang kailangan. Ayan. Bakit kaya dumarating sa tao yung mga kabalisahan? Ano sa palagay niyo? Bakit maraming tao ang may mga kabalisahan? May mga sleepless night. Ano sa Sister Aiza? So, patingin, sa palagay mo, bakit may mga kabalisahan ng tao? Siguro kaya na yung mga bumabagabag ng mga problema, narinig yung mga pangangailangan sa mga Amen. Pangangailangan sa pang-araw-araw. Yun yung bumabagabag daw, ano? It's given talaga. Nangyayari talaga na nag-iisip ang tao ng kanyang sasain, syempre. Ano kaya sasain ko bukas? Lalo na siguro kung may low. Ano? Tuwing Lunes. Ay kung isang linggo. May Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes at Biyernes. Meron kayo, di ba kompleto yung yung lending dyan? At meron pa yung araw-araw. Yung araw-araw naniningil. Di ba? Oo nga. Pero sa mga ate naman, hindi siguro nararanasan yun. Kasi yung mga tinawag tayo ng Diyos. Kasi ganito yun. Bakit kaya nila nararanasan ang mga bagay na yun? Talagang mga ate, sabi ni Sister Aiza, yung pangangailangan daw sa araw-araw. Yun ang dahilan kung bakit mayroong kabalisahan. Sa palagay mo, di pagka ganun sa kanyang iniisip, parang may kulang. Ang sabi dito, sapat. Di ba dahil sabi din sa ating pinag-aaralan, sapat. Ibig sabihin, walang kulang. Sabi niya, yung mga pangangailangan sa araw-araw, kasama pa siguro yung hulugin. Lagay mo, bakit kaya may mga ganong pagkakataon? Sa akin po ay siguro na lang ng ganong bagay dahil ang tao walang kasapatan. Pero sabi ng Lord, ang ibinibigay niya sa atin ay sapat at hindi na tukulan. Ang ibig sabihin, siguro mula tayo sa pananampalataya at pagtiwala sa ating Panginoon. Kaya nagkakaroon tayo ng mga maraming kabalisahan. Right. Sige pa. Kakain sa ating po ni Sister Esther, ang pinakaroon po ay lack of faith. Pero kung naman po dito, basahin ko lang parang sa Bible na patuloy ko. Kaya tuwag kayong mabalisa sa ano po ito sa Matthew chapter 6. Kaya tuwag kayong mabalisa kung sa inyong kakain inumin darating. Kapag ang mga bagay na ito, ang pinamumuhalina ng mga tao walang pangunahin. So, ayun, balik na. Alright. Dalawang alay na yun. Okay. Na-imagine ko yung kwentuhan namin kanina ni Pastor. Doon pa lamang sa
dahil sa may doon pananampalataya, doon pa lamang sa nagsasagwan pa lamang siya na pupunta doon sa kanyang pamamalakaya. Mayroon na kaagad sumalta sa bangkan niya na isang tilapia. Hindi magic yan. So, sabi ko sa kanila, God provision is sufficient. Yung provision ng Lord ay sapat. Sabi naman, Esther, ay walang kasapatan. I-reward lang natin ha, walang kakontentuhan. Yung kasapatan ay bigay ng ating Panginoon. Yung walang kasapatan, parang i-reward lang natin. Walang kakontentuhan. Si Brother Mayen. Kasi yung brother din na pagpulungan na yan ay yung kasi merong nanampalataya din na about sa blessing, hindi rin kontento eh. Ngayon, kung ang isang mananampalataya ay sa kaunting bagay kontento, kung ano man yung meron siya, hindi na magiging kabalisahan kasi sa ating mananampalataya kung ano yung meron dahil andun sa atin si Lord. Amen. Diba? Yung bakit kumbaga kaya tayo nagkakaroon sa ng Yung ganito? Tapos sagutin natin talaga yun ngayon. Pero Bakit talaga? ito pa rin ang aking karagdagan sabihin sa isa. Parang ito dapat ang maikumpara, parang itinupugtan tayo na sinabi dito, mas dami niyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim. O, hindi ako nasa ako kumaani, o kaya'y nagtitipon sa kanilang ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa hindi higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Biro mo itong talata. Amen. Ramdam na ramdam ni Brother yun. Higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. So, sabi ni Brother John, alamin mo yung kalagayan mo. Anak ka ng Diyos. Higit ka sa ibon. Natin to, worry, ano? Hindi ka talaga mababayaan. Pero may mga nai-encounter din ako na hirap ng buhay. Minsan sinasagot ko sila, kasi yan yung gusto mong buhay. Yung minsan, napipitan sila or nasasaktan. Kasi hirap na ng buhay namin. Kabi-kabila, bayarin. Ito ba yung bagay na gusto namin? Parang yung gusto niyang ibalik na tanong. Eh, ang sagot ko naman, kung ayaw mo, bit nandyan ka. Bakit? Unang-una, yung bagay na mahalaga nga sinasabi natin, ang bagay na mahalaga ay yung hindi ka mabubuhay nang wala yun sa araw na ito. So pagka ganun katindi yung pangangailangan mo, dapat mo nang ipangutang yun. Ano? Kasi hindi ka mabubuhay nang wala yun eh. Pero kung hindi naman ganun katindi yung pangangailangan mo, halimbawa, ay dibo. So susunod na buwan, bukas ay dibo ng anak. Iuutang ko muna sa card, one year loan. Isang araw lang yung birthday, araw lang. Ibig sabihin, pumasok na siya doon sa kanyang silo. Diba? Siya yung naglublob doon sa kanyang pahirap na gustong mangyari sa buhay niya. Ika ng mga Chinese, you spend tomorrow's money. Pag ginastos mo yung pera mo bukas, sa ngayon, sabi ng lola, kinain na ang binhi. Wala nang itatanim, ano? Ay gutom ang susunod. Yun yung sinasabi ni Sister SP, nakawala ng pananampalataya. Ipinangutang mo ang araw ng bukas, which is bawal na bawal. Sino po makakapangako ng araw ng bukas? Wala po. Hindi nga natin alam kung buhay pa tayo bukas. Ipinangako na natin, wow. Di ba? Di bukas, yung gagamitin mo bukas, yung ginamit mo kahapon, at yung gagamitin mo bukas, dalawa. Di ba? Mahihirapan talaga. Ang ating tinuturo ng Panginoon is live for the day. Doon sa our Father, give us our daily bread. Kasi, yung provision ng Diyos nandun sa araw na yon. Ngayon, edi
ng karunungan ng Panginoon, ay di babalansihin mo ngayon. Ito ang aking gagawin, ikaw wala ng pananampalataya o kalooban ng Diyos. Diba? Yung iyong decision making ay iyong pag-iisipang pabuti. Ito ba ipapasa pa sa isang bagay na alanganin? O kaya-kaya lang naman. So, huwag nyo naman sabihin na, Brother John, hindi naman masama ang utang. Walang masama sa utang. Walang masama sa utang. Kasi lahat naman tayo nangungutang. Kuryente, unang-una. Yung iba, internet. Buwan-buwan babayaran mo yun. Walang masama doon. Ang masama doon, kung naglalaps na sa Diyo. Yun yung masama. Halimbawa, Kapag sinasabi ng brother din na may pang-lunis, may pang-matis. Yeah. Ngayon hindi na siya nakalulog ng lunis na pang-matis. Ang ginawa, sabi niya, maglulun ako ng card. Para makabayad siya sa pang-matis ko. Yeah. Nag-loan. Ngayon, yung niloan niya, ayun, mag-pwede ka na. Kasi may, question ka. Ay, ang utang doon sa isa entertain. Ay, di parehong kulang. Yun, doon na nahirapan siya ngayon. Kaya, pinapasa niya talaga yung so, ibig sabihin, kapag pala ganon, yung sabi ni Stelsky kanina, unang dahilan nun, kawalan ng pananampalataya, believe in God. Unang-una, manampalataya tayo sa Diyos. Ito yung kalooban ng Diyos, ito para sa araw na ito. Amen. Minsan yan, nagbibiro ako hindi ka binigyan ng Diyos ng isa sa akin, ako pinagpapasting ka sa araw na ito. Biro lang yun. Pero, pwedeng totoo yun. Malay mo, kailangan mo talagang magpasting, diba? Kasi yun yung ng Diyos ang araw na yun. Basta ang sigurado dito, sapat ang biyaya ng Diyos para sa araw na ito. Ngayon, kung tayo ay nag-advance na, baka ibang usapan yun. Sa talatang 25, ano ang utos ng Diyos na dapat huwag gawin? Ano yung inuutos ng Diyos na dapat hindi natin gagawin? Kabalisahan. Huwag kayong mabalisa. Maraming kabalisahan ng tao. Alam nyo, ako dati punong-puno ng kabalisahan. Alam, yung bagay na malayo pa ay pinoproblema ko na. Yung mga Ilocano, advance din sila mga problema. Sabi ni Pastor Gumalin, Brother John, tumba na, ay balik na ang sako. May isa pa kako Ay sa susunod na buwan, wala tayong isasahin. Walang masama doon. Kasi darating talaga yung susunod na buwan, prepared na tayo, ibig sabihin, panatag ka ngayon. Sa susunod na buwan, may kakainin pa kami. Walang masama doon. Ang maganda doon, panatag ka. Mas dumani ka ang isang buwan, na ito, sa susunod na buwan, may kakainin pa rin kami. So, yung iniisip mo ngayon, yung sa susunod na buwan. Pero kung pinoproblema mo talaga na hindi ka na makatulog, hindi na yun maganda. Kabalisahan ang tawag doon. Pero kung pinaplano mo, yung kakainin mo sa susunod na taon, ngayong araw na ito, walang masama doon. Pinaplano po yun pinaplano. Saan ako kukuha, ito yung resources ko, ito yung aking gagawin. For the next year, walang masama doon. Kasi pinaplano lang. Pero kung problema ka, hindi ka na makatulog, masama na yun. Di ba? Kasi yung kabalisahan kasi, yung sinasabi natin kayo, nasabi ni Sister Aida, nagiging diabetic. Yun yung pinakadulo na. May mas nadulo pa doon. May hypertension, may mga kung ano-ano pa, yung kung ano nangyayari. Nang dahil lang doon sa kabalisahan, winarningan tayo ng Panginoon na huwag mabalisa. It's because mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya tayo yung magkakasakit. Ayaw tayo mahihirapan. Gusto niya nakapagpapahinga tayo ng maayos. Because kapag maganda yung ating pahinga, maganda rin yung ating kalusugan. So yung inaalala ng Diyos, kaya unang-unang inuutos, huwag kayong mabalisa. Ibig sabihin, kapag tayo nababalisa, sabi ni Ate Esme, lack of faith, kawalan ng pananampalataya. Tapos, disobedience din po yun. Kasi pinag-utos huwag kayong mabalisa. Ayan. Gusto ko ulit mo, Pastor, yung napag-usapan natin na nababalisa yung tao dahil, kahit buksan ng Diyos yung langit. Ito na sa iyong pagbabasa. Buksan ng langit ng pagpapala, wala pa
sa atin ng hari. Pero, Pero ng pagutong, baga ay, yung po ay ang hindi ko sabihin, no? Kaya yung walang pananampalataya, unang-unang nagdidiskrasya. Dahil sabi ko doon, yung example ko doon, yung sa kata ng hari, na nagkaroon ng pagutong, no? Sa buong Israel. Ngayon ay nagsalita doon si Lupita Licio at ang sabi ay ganito, bukas na bukas, ang madaling araw, makakabili na kayo ng murang halaga ng sibada at ina at gano'n. Ay gumanon po yung pinakang-kapitan, ang sabi ng kapitan. Eh, mula yung sinasabi mo, kahit pabuksan ng Diyos, yung mga durungawan ng langit yan, malabong pagkakong yung sinasabi mo. Sabi ko ng propeta, ay gusto ng Diyos. Makikita mo, mangyayari pero hindi mo makikita. Pag wala ka talaga pananampalataya, gawin mo na mag-iisip ka. Kaya ibig sabihin alam, ang tayong mga alipon ng Diyos, iwan ng may nakahirapan ng pagsusunod ngayon. Kaya yung wala makakain. Dapat din hindi lang yung mga hindi nakakilala, kasi ang hindi makasunod. Pero tayong mga lingkod at pananampalataya, magkakaroon yun. Amen. So, ang keyword talaga doon, yung pananampalataya. Kapag ikaw ay nanampalataya, yung God's provision andon. Ngayon, kung sakaling medyo nahihirapan tayo, kasi talagang nung nararanasan yun, kung sakaling medyo nahihirapan tayo sa mga panahon ito, baka may gusto pang ituro sa atin ng Diyos. At ang sigurado ko sa inyo, yung blessing ay sapat para sa araw na ito. Yun po yung sinisigurado natin. Pangalawa, ang kadalasang kinapalisan ng mga tao ay bakit? Ayun ang ating usapan na ngayon, yung mga kailangan sa araw-araw. Na napag-usapan natin na hindi naman ganun kahalaga pala. Sa pantatlo, bakit hindi tayo dapat mabalisa? Sa palagay nyo, yung katanungan na, bakit hindi ka dapat mabalisa? Kung wala ka ikang savings, yung nakakawuri talaga yun. Sabi ng ilang Don Richard. Kung ano naman, bakit kaya hindi tayo kailangang mabalisa? Dahil alam natin nagkakaloob ang Diyos. Isipin mo yung kalagayan mo. Ikaw ay anak ng Diyos. Yung mga ibon, yung mga halaman, pinapakain ng Diyos yung mga ibon. Yung mga halaman dinadamitan ng Diyos. Yung mga bulaklak, di ba? Ang gaganda. Hindi sila naghahabit, hindi sila para makapagbihis, pero sila yung dinadamitan ng Diyos. Ang sabi doon, higit tayong mahalaga kaysa mga bagay na ito. Sabi po, yung mga bagay na yon, inaalala ng Diyos, tayo pa. Mahigit na mahalaga kaysa mga bagay na ito. Gano'n pa tayo mahalaga? Iisip natin yun. Gano'n pa tayo mahalaga? Ang halaga natin yung presyo, ang Panginoong Jesucristo ipinalit yung kanyang buhay. Gano'n kahalaga. Di ba? Napakahalaga. Napakasakos para sa atin, di ba? Ganon kahalaga. Kapalit ng kanyang buhay. Matubos lang tayo. Ganon kahalaga. Eh, ano yung buhay niya binigay, di ba? Ngayon pa kaya isasahin mo, hindi kayo kaya ibigay? Di ba? Kung pang-napunta Naisip natin yun, di ba? Yung mga bagay na ibinigay na sa atin ng Diyos, ito pa kayo mga bagay na ito hindi ibig ko. Isa pa, binigyan tayo ng Diyos ng buhay ngayon. Galing sa Diyos yung buhay. Hindi kaya kaya ng Diyos i-sustain ito? Di ba? Mas mahalaga yung binigay na buhay. Ibig sabihin, kung ano man yung nakikita natin, kakulangan, baka tingin lang natin. Pero ang sinisigurado ng Diyos dito, sapat ang biyaya ng Diyos. Amen. Ulit tayo. 6. Magtatanong po. Sige po. Parang kung halimbawa naman, brother, ayan, halimbawa, isa kang believer, tapos isa ang believer, ano? Yeah, pareho sila sa sitwasyon na nawalang-wala, ano? Yung isang unbeliever na, sabihin talagang magkano. Pero yung believer, ay nananalangin pa rin nananalangin. Pero yung believer, hindi naman nananalangin, pero tumama
sumama sa wedding para sa kanya. Blessing mo. Sa blessing, ano yun? Alam niyo po ito? Ito, for clarity. Ang tinutukoy dito, yung lahat ng tao inaalala ng Diyos. Pinapaulan ng Diyos para sa masama at sa mabuti. Accepted ba? Umulan sa amin, sa inyo hindi. Sumikat ang araw sa amin, sa inyo hindi. May accepted ba? Wala. So, yung pangangailangan ng lahat ng tao, i-prepared ng Diyos. Nung isilang ang tao, prepared ang kanyang pangangailangan. Yung buong buhay niya, sinusustain ng Lord. Diba? Para siya ay naiingit, dun sa unbeliever siya, pag nanalo siya naman. Kailangan ng faith. Ang pinupunta mo doon, yung tinamaan sa wedding, Kasi, blessing. sabi nila, ay tuloy. Blessing talaga yun, material blessing, ano? May naman. Pero hindi natin sinasabi na ano yun, na masama yun. Kasi, according to his faith, tanungin mo sa kanyang pananampalataya. Diba? Meron din siya. Kaya pwede ako Sige. kung bagay mo po sa akin ka naman. May malaking declaration po yun. Ang resources ng unbelievers ay galing sa masama. Ang resources ng nagkukunan ng believers ay galing sa mabuti. So, ito pong makakabit ng mga unbelievers, pagkagalit po sa mga hindi tamang gawain, may galit po yan. Huwag na tayo mapanag-deliver sa ganung bagay kasi yun na yung para sa kanila. Pero sa ating mga believers, lahat ng resources na nadating sa ating galing talaga mismo po ito sa mabuting kamay ng Diyos. So yung ito po ay kapag nakating natin, walang rush po yan. Mananamnam ng maayos. Kaya, so dahil sa isang mundo pa tayo, magkaibang sistema ng pagsikilos sa mundo, believers tayo, ang ating sistema ay nakakailalim sa pagkilos ng Diyos, yung unbeliever ay ang kanilang sistema ay nakakailalim sa masama. So, parehas kung magkakamit din yung needs natin. Yung needs nila, needs din natin. Kaya alam ko, depende yun sa kinabukunan. Pero hindi natin po masasabing may faith po sila. Kasi yung salitang faith po kasi nagsisimula po yan ang ating relasyon sa Diyos, tunay na relasyon. Hindi faith po ang tawag sa gayon. Ang faith po talaga, yung faith na mula sa Diyos, na umiro sa buhay mo, na nagkaroon ng resulta. Sabi po doon sa kwento na nabasa ko, pinagpapala ko yung isang balo, binibigyan ng kanin. May nagsasabi naman, bakit kung binibigyan niya, yan yung demonyo, sabi, bakit mo tinatanggap, sabi naman ng balo. Kahit may sabihin mo yung paman, ginagamit ka ng Diyos para ako pagpalain. So, ito po ha. Yung ano is for good and evil. Yung mga material blessing, basta nilalang ng Diyos, ay sapat. Yung namang faith kanina and belief, magkaiba po yun. Belief niya yun. Sa kanya, faith. Belief, faith. Paniniwala. So, balik tayo na dito. Ano natin pinag-uusapan? Yung kanina, yung naiingit tayo. Doon sa, sabi ni Sister Raisa, parang nananaghiling tayo doon sa tumama sa wedding. Tayo hindi. That is sinning for obedience. Diba? Nagkakasala tayo. So ngayon, ito yun. Hindi, marami naman tayo hindi naman siguro accepted. May mga talagang tao na nananaghili. Halimbawa si brother na pabili ng motor. Ito gusto bumili ng motor. Kasi nagpagawa ng bahay na maganda, magpapagawa din naman ng bahay na maganda. Parang since hindi naman hindi naman masama, di ba? Kaya lang ganito yung nangyari. Ito yung nangyari. Yung ginastos niya kasi gusto niyang tumapat
doon sa ginawa niya, inutang niya. Inutang siya ng pampabahay. Nabuo na yung bahay, pero utang pa yung bahay. Bumili ng sala yung kabila, sala set. Eh gusto din, nakutang na naman ng sala set. Diba? Basta kung ano meron sa kabila, meron din siya. Tapos ginaya ng yung palang ginagastos ng kapitbahay is from the savings. Yung ginagastos niya ay lahat loan. After years, ang nakasabit, siyempre, titulo ng lupa. Kasi hindi ka naman nakakapangutang ng malaki. Walang prenda. Nawala ngayon yung kanyang bahay, lupa, lahat nawala. Anong dahilan? Hindi, kasi siya, babalik siya doon sa sinabi ni Ate SB kanina, kulang ang pananampalataya sa Diyos. Ayan. Kasi, ito yung para sa akin, enjoy mo, ito yung para sa akin. Malay mo sa susunod naman, yung katulad kung baka mas maganda pa yung kasing belief natin talaga, yung ating pananampalataya sa Diyos ay dapat matibay. Kumbaga, huwag tayong mananahili. Dahil tuloy ito sa mga nakikita natin, sunod-sunod araw-araw pag shopping ng kapitbahay, makikishopee-shopping ka din, baka hindi mo naman kaya sumabay, di ba? Kumbaga, pumapasok tayo doon sa isang patibong na tayo din yung manihirapan. Kaya kailangan magsabay ang katulungan at ang pananampalataya. Yan. Kaya natin ito itinuturo. Kasi para tayo mga believers, hindi natin maranasan yung sobrang kabalisaan. Ang susi lang pala, makontento tayo. Pero hindi naman sabi yung contentment, huwag na tayong mangarap. Pwede naman tayong mangarap, pwede tayong magsikap, kaya lang, yung huwag doon pupunta at naahantong sa punto na problema ka ng grabe, magkakasakit ka, at tuloy na pagastos ka. Huwag aabot doon sa ganon. Kumbaga, huwag aabot doon. Kasi sinasabi, huwag kang mabalisa. Ayan. Yung mga preacher naman nagsasabi, kung isang linggo pa kang nagtulog, ay mag-alala ka talaga. Kasi kung babasahin natin naman yung Proverbs chapter 30 or 29, hindi ako nagkakamali. Basta sa Proverbs, ang title ng yung huwarang may bahay. Yung huwarang may bahay. Sa araw, naganegosyo, sa gabi, naghahabi. Ibig sabihin, sa araw, may iba siyang hanap buhay, naghahanap buhay din siya sa gabi. Tapos yung kanyang purpose, mabigyan ng pagkain yung pamilya at mabigyan din yung nangangailangan. So, halimbawa, hindi po yung balo, may asawa nga, may mga anak. Ibig sabihin po, yung kanya naman nakukuhang blessing, hindi lang para sa kanyang pamilya, inaalaala pa rin niya yung kapwa niya. At may niyahanda siyang pagkain para sa kanyang mga katulong. Sa ibang mga talata naman po ng Proverbs, hatiin mo sa 7 o sa 8 ang iyong kayamanan sapagkat hindi mo alam kung ano ang magtatagumpay. Ito yung mga payo sa atin ni Solomon. Pero pang isa, kung maghapon kang nagtanim, huwag mong hayaang sa gabi yung mga kamay mo ay nakatambay. Your hands don't be idle. Ibig sabihin, kung may magagawa naman tayo na pagkikitaan na, halimbawa, maghapon na tayo nagbukid, tapos mahaba pa naman yung oras mo, tapos may pagkikitaan ka pa naman, gawin mo. Kasi, hindi naman tinuturuan tayo ng Diyos dito na nanampalataya ka, magtamad ka. It's because nananampalataya ka, nagbubuhay ito ng mga gawa. Ibig sabihin, nanalangin, Lord, bigyan mo ako ng blessing or sa ganitong araw, tapos kasi wala kaming pambayad ngayon, kinabukasan may tumuktok. Brother, gawan mo ako ng pinto. Ano ba? Ganyan. Sabihin mo, ay hindi, pag-provide ang Panginoon, ayaw kong pumunta doon. Hindi po yun. Baka yun yung ginamit ng Panginoon para i-bless ka, hindi ko pinuntahan. Ganoon. Kung nagtabad ka, hindi ganoon. So, ibig sabihin, yung wisdom, hingin na rin natin sa Diyos.
Kasama ng lahat ng ito, sabi nila, may faith na higa, may karunungan pa. Siyempre, kailangan talaga yun. Kasi baka tayo masubo dun sa bagay na makapakompormiso tayo. Kaya kailangan din talaga ng wisdom. Ayan. Hihingi lagi tayo sa Panginoon ng karunungan. Balik tayo. Sa Matthew chapter 6, verse 27 hanggang 30, sino sa inyo na dahil sa kanyang pagkabalisa ay makapagpapahaba ng kanyang buhay? Yun yung unang tanong. Sino sa inyo makapagpapahaba ng kanyang buhay nang dahil sa pagkabalisa? Baka mapaiksi pa, ano? Wala ba makakapagpahaba ng kanyang buhay? Kung itinagda tayo ng Diyos na 100 taon o 50 anyos, hindi na natin pwedeng tugtungan yun. Pero pwede tayong humingi sa Kanya. Si King Hezekiah ba yun? Yung nanalangin, dinagdagan ng 15 years. Hezekiah sa English. Dinagdagan ng 15 years. Ayan. So, hindi siya nabalisa doon, kundi humingi siya sa Diyos. Dinagdagan ng 15 years na extension. Ayan. Pwede naman palang humingi. Kung 50 years lang, Lord, dagdagin pa daw. Pwede pala yun. Ayan. So, yung pagkabalisa doon, ang pinapunta natin, wala makapagdadagdag ng kanyang buhay dahil doon sa pagkabalisa. Baka mabawasan pa. Next is, sa 28, at bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Ayan. Bakit kayo nababalisa tungkol sa inyong bibihisin? Tumutukoy ito doon sa mga material things. Bakit natin pagtutuunan ng mas mahabang panahon yung mga bagay na material? Na mawawala din naman yan. Iiwanan din natin yan. Halimbawa, maganda ang bihis mo ngayon. Napakaganda. Start of the night. Sabi ka na. Tapos, bukas lupa na rin naman yun. Hindi ba ka? Kumbaga, hindi siya ganun kahalaga. Bakit mo isa-sacrifice yung kapayapaan mo para dun sa hindi naman ganun kahalaga? Ayan. Tungkol sa inyong darating. So, yung mga bagay na material things, sinasabi dito ng Biblia, bagamat mahalaga, pero hindi ganun kahalaga. Pwede kang mabuhay nang wala yun sa araw na ito. Hindi ka naman siguro maglalakad ng ubad. May damit ka pa sa inyo. Di ba? At kung siguro gunanit na yan, baka may pagbibigay pa. Pero hindi aabot sa ganung punto. Kasi yung blessing ng Lord is sufficient. Kung ano yung kailangan mo, ibibigay sa'yo. Kung hindi binigay sa'yo, baka hindi mo kailangan. At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Pansinin niyo ang mga liryo sa parang. Kung paano silang lumalaki, hindi sila gumagawa ni humahabiman. Gayunman, sinabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa buong kaluwalhatian ay hindi nakapagdamit ng katulad ng mga ito. So 30, at kung gayon, binibihisan ng Diyos ang mga damo sa parang, na parang na sa ngayon ay buhay, at kinabukas ay itatapon sa kalan, hindi ba't lalong niya kayong bibihisan o kayong maliliit ang pananampalataya? So, kapag pala tayo nagkakaalaala sa mga bagay na ito, sabi dito, napakaliit ng inyong pananampalataya. May pananampalataya ng pala PSP, maliit lang. Napakaliit ng inyong pananampalataya. Sa kung meron kayong kasi laki ng buhay ng mustasa, hindi maliit nga yun. Ay, nakakapagpalipat ng bundok, ano? Kayo pang bibihisin, ibig sabihin, mas maliit pa doon. Kaya kailangan na mag-define plus hindi mo makita. So, kapag pala tayo ay nababalisa, sabi ng ating Panginoon, napakaliit ng inyong pananampalataya. Mga sobrang liit ng inyong pananampalataya. Maliit na kayo buting busasan. Mas maliit pa, baka kailangan mo na microscope para lang makita.
Meron naman po, napakaliit lang. Sa talatang 27, ano ang dahilan kung bakit ang tao ay nababalisa? Balik tayo. Bakit kaya nababalisa ang tao? Sa maraming alalahanin, bakit siya nababalisa? Napakaliit ng pananampalataya. Napansin niyo yung mga alagad nung sila'y nagbabiyahe, bumagyo? Tutulog ang ating Panginoong Jesus sa dulo. Nagpanik yung mga alagad. Panginoon! Panginoon! Malulunod kami! Diba? Kasama nila ang Diyos, pero nag-worry sila. O kasama mo ang Diyos, nag-aalala ka? Diba? Doon sa dulo pati nasa huli Ayan, kasama natin ang Diyos. Nag-aalala tayo sa mga bagay na ito. Sabi ng Panginoon, sabi na sa mga alagad ko, hanggang kailan ako magtitig sa inyo. Napakaliit na. Pag tayo nag-aalala, dapat naririnig natin yung boses na yun. Napakaliit na yung pananampalataya. Sa awit 37 verse 25, ako'y naging bata at ngayon matanda na. Gayunman, hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan ni ang kanyang mga anak ay namalimos ng tinapay. So, yung sumulat ng awit, yung mga awit, ang sabi niya, maliit pa ako, bata pa ako, wala pa akong nakita na yung taong matuwid, ibig sabihin ng matuwid, may pananampalataya, ay namalimos pati ang kanyang mga anak. Imagine, yung tatay na may pananampalataya, yung blessing hanggang dun sa anak. Diba? Wala pa nakita siya. Ibig sabihin ng kanyang testimony, grabe ang haba ng panahon, wala pa talaga ako nakita na yung matuwid na tao, yung anak ay namalimos ng tinapay. Ibig sabihin, yung blessing ng Lord is sufficient. Pinatunayan na yan ng aklat ng awit. At pinapatunayan din ang ating Panginoon sa Kristo. Amen. Sa Filipos chapter 4, verse 19, at pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo sa kaniyang mga kayamanan at sa kaluwalhatian ni Kristo. Sa mabuting balita ng pagkasulat. Filipos 4:19. Filipos 4:19. Sino po nakakita na? Sa mabuting balita. Amen. At buwan sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo. Yan. Brother mo yan, may kulang. Meron bang kulang? Lahat ng inyong kailangan, sabi? Sapat. Sapat. Buhat sa hindi malirit na kayamanan ng Diyos ay ibibigay sa inyo or pupunan ang inyong pangangailangan. Ibig sabihin, lahat ng ating kailangan ibibigay ng Diyos. Kung hindi mo nakuha, hindi mo kailangan yan. Kasi, ang pangako dito ng Diyos, lahat ng inyong pangangailangan. Ibig sabihin, pag lahat, may kulang. Wala, 100% yun. Ano kulang kay Elsa? Ay, sabi ni Sister ko, pananampalataya. Hindi ako may sabi ng si Lord. Halimbawa, manalangin ako at ako ay nanalo ng weekend. Hindi siya ay pagpasalamat sa Diyos. Ano daw po? Halimbawa, yung sinanampalataya, nanalo sa weekend. Nanalangin niya na ako ay Ang nagkakaroon ko siya, hindi pa ako nagbawa ko nag-pray na si Lord, sabi ko, tumama ko sa weekend. Tapos nanalangin ako. Sino kaya Dominic? Sabi ni Pastor. Bahala na kayo pa. Sinabi na ni Pastor kung sino tumago. ay, hindi ko sinabi ni Sister ay Ana na sa limon niyo yan. Ala, kayaan niyo ay demonyo yan. Yan ang
palagi. Mga idea nyo yan, ha? Basta ang ating sinisigurado, sapat ang biyaya ng Panginoon. Yung blessing ng Lord, sapat. Kung tataya ka sa wedding, baka kamahal ng pananampalataya yun. Ganun yun. Ganun yun. Ganun din naman, ano? Ganun yun. Ay, ganda lang po ako dun sa paano na yung maliit ang pananampalataya. Kung kumpara natin sa mga anak ng Diyos, kung narinig mo sa sarili, kung ano yung panalangin mo, ay hindi pinutulog. Baka may isip natin sa sarili natin na maliit na yung pananampalataya. Kaya ang dapat talaga doon, kung nararamdaman mo yun, kailangan magmalag ka na manampalataya ka talaga sa Panginoon. Kaya sabi ng Bible kasi laki ng buti ng mustasa, buto, may kaya mo palipanan yung buto sa dagat. About doon sa na maliit talaga yung nasabi na pag-aralan natin talagang maliit. So, sasagutin na natin yung tanong ni Sister Aida. Ay, Sister Aiza. Sasagutin talaga natin. Sa Mateo chapter 6, verse 33, may sagot po tayo doon. Unahin na hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin ninyo ang kaharian ng Diyos. Minsan naputol. Wala yung righteousness at lahat ng bagay ay idaragdag. Baka kaya kulang, inuna mo yung kaharian ng Diyos, wala namang kabanalan. Nagtataya sa waiting talaga. Ulitin natin ha. Sa Matthew chapter 6 verse 33, ngunit hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag. Doon sa kanya kanina, yung talata doon, lahat ay ibibigay ng Diyos. Pero sa 6:23, nilinaw, may requirements. Unahin mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at lahat ng bagay ay idaragdag. Kung nakakaranas tayo ng kakapusan or kakulangan ng mga material na bagay or kagipitan sa buhay, tanungin din natin, inuna ba natin ang kaharian ng Diyos? Tapos sunod natin itanong, ito ba ay ayon sa katwiran ng Diyos or sa kabanalan? Yun, kalooban ng Diyos. Mga bagay na itanong natin. At pag nasagot natin, makikita natin at malilinawan natin yung mga dahilan kung bakit nakakaranas tayo ng mga kabalisahan sa buhay. Yun yung tanging dahilan. At ulitin natin, kung nararanasan natin ng mga ganitong bagay, balik tayo dito sa 6:33. Unahin natin ang kaharian ng Diyos, ang kanyang katwiran, kanyang kabanalan, at lahat ng bagay ay kanyang idaragdag. Wala pong kulang yun, package deal yun. Kaya lang may requirements. Gusto kong gamitin si Nguyen. Si Nguyen, hindi ko yan yung ito ko niya hindi pa yan nag-iwan. Nasa man niya yung kahirapan niya, iwanan ng asawa, nagkaroon din ng chismes, nagkaroon siya sa trabaho sa video, na-realize niya na sabi niya, ako'y maglilingkod sa Diyos at magkakaroon ako ng pananampalataya tulad sa inyo. Bakit kayo? Sabi niya, nagdumani na kahirapan pero umulang din siya. Sabi niya, katotoo, nung naglingkod siya sa Panginoon, simpleng pangingisda, nagkaroon siya ng tututukin ng bahay niya. Ay doon na hindi siya makapagpatayo hindi siya makapag sa bahay niya kahit sa trabaho. Ito, nung dumating ako dito, nakita ko talaga sobrang sipag nilang mag-asawa. Kwento na rin ito, no? Sobrang sipag nila. Tapos, si Sister SP, ito na yun. Ay talagang umiiyak pa rin. Sabi ko, brother, sa puso yan, hindi yan sa hanap buhay. Nung siguro nung primero, baka hindi nila halos tanggap yung pinasabi ko. Brother, sa puso yan. Pero dumating sa punto na ipinaunawa sa kanila ng Panginoon. Sinabi niya, kung natanda natin mo yan, ako ang awit sa Panginoon. Na siya daw ay
lilingkod na rin sa Panginoon. Bakit kayo? Hindi rin nag-gira. Sa pagdating na magpapatuloy ako sa paglilingkod na sa akin sa harap ko. Amen. Pero nakita ko talaga na hindi na ako sa pagdating sa Panginoon. Nakita ko talaga na simple lang ang kanyang buhay na yun. Ano pag-iisla lang, pero andun na yung problem na at kunti, pasalamatan, at least may pagbabago. Kasi nga po, unahin daw yung kanyang kaharian, yung kanyang katwiran, at lahat ng bagay, may daragdag. Ito testimony ko tayo po. Ako sa akin, itong pagdalisahan dati, grabe. Sipag talaga ako, araw at gabi, nagtatrabaho, para magkapera. May dumarating naman ng mga pera, marami din naman, pero nawawala din. Nawawala din. Pero, nung tayo nandito na sa Panginoon, kunti-kunti yung dumarating, pero sapat po, sapat yung binibigay ng Panginoon sa pag-araw at sa mga pangangailangan. At masasabi ko, hindi nagkukulang ang Panginoon. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga talatang aming natunghayan ni Diyos. Ama, dalangin namin na ang mga challenges, Panginoon, ang mga katotohanan aming natunghayan o Diyos ay maging magpatibay sa aming pananampalataya. At lakaran namin, Panginoon, ang mga talatang ito o Diyos sa aming buhay. Lord, at kung paano kami pinagpala mo sa mga talatang ito, dinadalangin din namin o Diyos na maibahagi din namin ito sa mga kapatid, Panginoon, na hindi nakakaranas o nakakaalam ng mga bagay na ito. Panginoon, dinadalangin ko, gamitin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, as your servant, Panginoon. Lord, kasahin mo kami, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong mga salita. Punuin mo kami ng karunungang buhat sa iyo, Panginoon. At magamit namin ito, Diyos, sa pag-iibanghelyo. Ama, maraming pong salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.